Dakilang Diyos sa mang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Father God, sa pagkakataong ito muli. Kami po ngayon ay nagkatipon sa lugar na ito upang minsan pa kayo po ay amin pong papurihan, parangalan, pasalamatan, sambahin. At sa oras pong ito, Amang Banal, patuloy po, Lord, sa inyo po namin. Idinudulog, Lord, ang Bible studying ito. Gabayan niyo po kami, samahan niyo po kami muli, gamitin niyo po ang inyong lingkod upang patuloy po, Lord, ang mga salita, Lord, na amin po panugat pag-aaralan. Ito na nga pong gabayan niyo po kami sa pamagitan po ng Banal na Espiritu. Ito po yung maging pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa amin, O God. Ito po ang aming dalangin. Everybody says, Amen and Amen. Praise God. Okay, sige po, tayo makakaupo at good evening po sa inyong lahat. At tunay nga po na bagamat matagal po tayong hindi nagkaroon ng gawain sapagkat ang inyo pong pastor ay talagang medyo naubo, halos sa 2 linggo at kahit po medyo okay na, yun, namaga pa rin po yung tonsil ko at medyo nga po parang andun pa rin po, medyo may bagya pa rin po sa lalamunan ko pero tunay nga po na napakahalaga po na patuloy na tayo po ay makapagpatuloy sa gawain po ng Panginoon. At nawa po ay sa gabi pong ito ay muli, tayo po ay patuloy na makapag-aral ng kanyang buhay at makapangyarihan salita upang patuloy po ito pong ating mga salita ng Diyos na ating pong mapag-aaralan ay maging pagpapala ng ating pong espiritual na pananampalataya. At kumusta na po ba kayo mga kapatid? Hindi po ba kayo masyadong nahihirapan sa sobrang init? Ano po? Pero sabi nga po, yung init po na yan, wala po sa kalingkingan niya sa impyerno. Ano po? Kaya talagang sobra po talagang kumbaga po ay ang pinakamahirap na maranasan na yung sobrang init po doon sa impyerno. Kaya po napakapalad natin sapagkat kaya po tayo ay patuloy pong nag-aaral at sumusunod sa kalooban ng Diyos upang maiwasan po natin yung pong walang hanggang kaparusahan na sa bawat isang taong talagang hindi po susunod sa kalooban ng Diyos. Okay, tayo po ay dumako na po sa salita ng Panginoon at ang aking pong topic na ituturo sa inyo sa gabing ito ay yung patungkol po sa totoo bang ang ating Panginoong Hesus talaga ay Diyos. Kasi po, yung pong pagiging tao ng ating Panginoon ay ano po yun talagang hindi po talaga natin yung kinukontra. Siya po talaga ay nagkatawan tao. Pero ang napakalaking problema po, marami po na tayo makapapakinggan sa iba't ibang mga social media na talagang ang itinuturo po ay talagang si Jesus ay tao lang. Period po yon. Pero naniniwala po tayo sa pagkatao, naging tao ang ating Panginoon, pero sa oras pong ito ay ating pong lilinawin sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na ang ating Panginoon ay hindi lang basta tao, kundi siya po ay Diyos. Kaya po sa oras na ito ay sino po ang ating paniniwalaan? Sino po ang ating mas bibigyan po talaga ng kumbaga po ay tuon at pansin? Yung po bang mga mangangaral o mismo yung alagad ng ating Panginoon na nakasama niya? Sapagkat dito po sa Biblia ay binigyan diin ng isang alagad na pinakamalapit sa ating Panginoon na walang iba kundi si Apostol Juan, si Apostol John, na talagang binanggit niya talaga ang tunay na kalagayan kung sino ang ating Panginoon. Kaya kung ating pong pag-aaralan, sino ang ating paniniwalaan? Yung bang magagaling at yung mahuhusay na tagapagturo at leader ng relihiyon o mismong ang isa sa pinakamalapit na naging alagad ng ating Panginoon na walang iba kundi si Apostol Juan. Kaya po sa oras na ito ay muli ating pong sama-samang pag-aralan yung tunay na kalagayan ni Jesus Christ na ating Panginoon. Siya ba talaga'y tao lang o sa pagiging tao niya, siya ba talaga'y Diyos ba talaga? Kaya sa oras na ito po yung ating bibigyan linaw sa ating pong Bible study ngayon po sa gabing ito. Okay, doon po sa aklat ng Juan, John chapter 1, beginning verse 1 up to verse 18. Yan po mismo yung sinulat ni Apostol Juan.
John chapter 1, beginning verse 1 up to verse 18. Ito po yung ating pong himayin. Ito po yung ating pagnilay-nilayin sa gabing ito. Sabi po diyan ni Apostol Juan, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. So makikita po natin, wala pang porn ang daigdig. Wala pa tayo sa daigdig. Wala pang nililikha kahit ano ang Diyos. Pero makikita natin, mula po sa Biblia, na isinulat ni Apostol Juan, sa pasimula pa lang ay kasama na ng Diyos ang salita. At kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Binibigyan din po doon na yung salita na kasama ng Diyos ay Diyos. Okay. Sino po kasama ng Diyos sa pasimula pa lang? Salita. At yung salitang kasama ng Diyos ay Diyos. Yan po ang binabanggit dyan. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Verse 3, sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. So makikita po natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat si Jesus Christ ang tinutukoy na salita. At siya din yung kasama ng Diyos sa pasimula pa lang. At sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ni Jesus Christ, nilikha ang lahat ng bagay. Kasama po tayo doon. At walang anumang na hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Okay, verse 5. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Binanggit po ng John chapter 8 verse 12 na si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Kaya dito po, maliwanag po, binabanggit po ng Biblia sa sulat ni Apostol Juan, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Verse 6, sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpautuo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Si Apostol Juan ay sinugo ng Diyos upang ipahayag na dapat manalig ang bawat isang tao sa ilaw. Ang ilaw na tinutukoy po diyan, walang iba kundi si Jesus Christ. Okay, verse 8. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpautuo tungkol sa ilaw. Sa verse 9, ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumating sa sanlibutan. Ang tunay pong ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumating sa sanlibutan. Yan po yung panahong isinugo ng Diyos Ama ang kanyang kaisa isang anak. Isinilang nagkatawan tao. Okay, verse 10. Nasa sanlibutan ng salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Mapaliwanag po. Nasa sanlibutan na ang salita. At ang salita, sabi po diyan ay sa pamamagitan po niya ay hindi siya nakilala ng sanlibutan. Ang sanlibutan pong tinutukoy diyan ay ang mga taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo. At ang iba't ibang lahi, iba't ibang lipi na nasa ibabaw ng mundo, yan po yung sanlibutan, yung mga taong may buhay. Ipinahayag, ipinakilala, pero hindi siya kinilala ng sanlibutan. And then verse 11, naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ano po ba yung bayang pinili ng Diyos? At saan po ba isinilang ang ating Panginoon Kristo? Sa Israel, sa Jerusalem. At mismo sa kanyang bayan, kung saan siya isinilang, hindi siya kinilala ng mga Hudyo. Magpahanggang ngayon ang mga Hudyo, ang mga Israelita, ay hindi kinikilalang Panginoon si Jesus. Propeta lang. Kaya yun, binabanggit ni Apostol Juan, na parito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Verse 12, ngunit ang lahat ang tumanggap at analig sa kanya ay pinagkalooban niyang ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya po napakapalat ng bawat isang taong tumanggap, nanalig,
kay Jesus, nagsisi, tumalikod sa kasalanan, at pagkatapos kinilala si Jesus bilang Panginoon, Hari sa kanyang buhay, sapagkat siya'y naging anak ng Diyos. Kaya ang bawat isang taong hindi kumikilala, hindi tumatanggap sa ating Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon at Hari, tagapagligtas, hindi siya magiging kabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya maliwanag po ang binabanggit ng Bible, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Verse 13, sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pitan ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita. Ayun. Tignan niyo po. Alin po ang naging tao? Yung salita. At yung salita, sa pasimula pa lang, kasama na ng Diyos. At yung salita na yun, nakasama ng Diyos sa pasimula pa lang, nagkatawang tao. Yun si Jesus. Nakuha niyo mga kapatid, sa verse 14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Kaya si Jesus, hindi natin sinasabing hindi siya naging tao. Naging tao siya. Pero, hindi mananatiling tao lang siya. Nagaya ng paniniwala ng napakaraming iba't ibang uri ng relihiyon, sekta, na si Jesus ay tao lang, si Jesus ay propeta lang, hindi po doon natatapos yung pong ating paniniwala sa ating Panginoon. Sapagkat kung anong binabanggit ng Biblia, yun ang ating paniniwalaan. Hindi kung anong itinuturo ng tao. Nakuha niyo mga kapatid, mahirap paniwalaan yung turo lang ng tao. Pero itong sinasabi ni Juan, na talagang nakasama ni Juan ang Panginoong Jesus nung ang ating Panginoong Kristo ay nasa lupa pa. Si Jesus ay nakasama at nagpapatotoo kung sino talaga si Jesus ay walang iba kundi ang isa sa kanyang alagad na walang iba kundi si Juan. Kaya sabi rito, naging tawang salita at sinanirahan sa piling natin, nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan, ito bilang bugtong na anak. Verse 15, nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko na akin sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin. Sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Verse 17, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayan po. Tinukoy na po ni Juan kung sino yung salita at kung sino yung nagkatawang tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 18, kailan may walang nakakita sa Diyos. Subalit ipinakikilala siya na bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ano po ang sabi ni Apostol Juan sa verse 18 ng John chapter 1? Pakinggan niyo po mabuti, ulitin ko po. Sabi po ni Apostol Juan sa kanyang sulat, sa John chapter 1 verse 18, ulitin ko po, kailan may walang nakakita sa Diyos. Subalit ipinakilala siyang bugtong na anak ng Diyos. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ano pa po ba ang atin pong iisipin doon? Sinabi ni Juan, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Kaya paano po natin ngayon paniniwalaan yung mga tagapagturo na nangangaral na si Jesus ay tao lang. Period. Dito po sa John chapter 1, verse 18, sa Diyos na lubos na minamahal ng Ama, sa Diyos
Binigyan linaw po ni Apostol Juan na siya'y hindi lang tao, kundi Diyos. Okay, tuloy po natin. Sa John chapter 20, verse 28 to 29. Ito po yung tagpo, mga kapatid, ng ating Panginoon Kristo nung siya po ay mamatay sa krus, inilibing, after 3 days muling nabuhay. At nung muli po siyang mabuhay, nagpakita po siya kay Mary Magdalene. Pagkatapos po niya magpakita kay Mary Magdalene, si Maria Magdalena po ang kauna-unahang taong nakakita sa ating Panginoong Hesukristo nung siya po'y muling nabuhay. Matapos po siyang ipako sa krus, matapos po siyang bugbugin, matapos po siyang ulusin, matapos po siyang pagpalupaluin, nung muli po siyang mabuhay after 3 days, si Maria Magdalena po ang unang-unang nakakita sa ating Panginoon. Sapagkat kay Maria Magdalena po siya unang nagpakita. Pagkatapos po noon, pinuntahan niya ang mga alagad. Kung saan ang mga alagad po ay nasa isang bahay, nasama-sama pong nananalangin, sama-sama pong nagpe-fellowship, saradong-sarado po yung bahay na yon, saradong-sarado. Ni hindi kumatok ang ating Panginoon. Pagdaka po ay tumagos sa pader, sa kahoy na dingding, kung anumang klaseng dingding yung kahoy na yon. Kung yaman po ay bato, kung yaman po ay kahoy, wala po nagbukas ng pintuan sa kanya. Nung muli po siyang nabuhay, meron na po siyang glorified body, bigla pong tumagos doon sa dingding ng bahay at nagulat yung mga alagad. At nung tagpong iyon, wala po doon si Tomas, ang isa sa alagad ng ating Panginoon. Siya po'y wala doon nung magpakita ang ating Panginoon doon sa bahay na yun na kung saan nandun yung mga manampalataya. Kaya ikinukwento po kay Tomas na si Jesus Christ ay muling nagpakita sa kanila, muling nabuhay. Hindi po naniniwala si Tomas. Ang sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala habang hindi ko siya nakikita at habang hindi ko nakikita yung mga butas sa palad niya kung saan ipinako siya. Hindi ako maniniwala na sa sinasabi niyong si Jesus, ang ating guro, ay muling nabuhay. Yan po ang sabi ni Tomas. Kaya po ang nangyari, sa John chapter 20, verse 28 to 29, nagpakita po ang ating Panginoon kay Apostol Tomas. Ito po ang sinasabi. Sa John chapter 20, verse 28 to 29, sabi po diyan, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Yun niyo po yung binanggit po ni Tomas? Nung muli po niyang makita ang ating Panginoon, nasaksihan niya, ang sabi po niya, Panginoon ko at Diyos ko. Sa verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Tinawag na Panginoon at Diyos si Tomas ang ating Panginoon. Pinigil ba siya ng ating Panginoon na sinabi niyang, huwag mo akong tawagin Panginoon, huwag mo akong tawagin Diyos? Hindi po. Ang sabi ng Panginoon, Jesus kay Tomas, naniniwala ka na ba ngayon dahil sa nakita mo ako? Kaya makikita po natin mga kapatid, hindi po siya itinuwid, hindi po siya itinama ng ating Panginoon sa kanyang sinambit sa ating Panginoon Kristo na ang sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Isa makapaniwala. Kaya nga, doon sa tagpong iyon, sige, isuot mo ang iyong daliri sa aking palad, sa aking tagiliran. Kaya doon, hindi makapaniwala si Tomas na talaga palang ang Panginoon Kristo ay talagang muling nabuhay. Kaya siya ay nagkaroon ng matinding pananampalataya sa ating Panginoon. Na tinawag niya na Panginoon at Diyos niya. So makikita po natin na talagang ang ating Panginoon Kristo ay hindi lang basta
tao. Nagkatawan tao ang ating Panginoon, pero higit pa doon, ang kanyang kalikasan ay talagang siya ay Diyos. Kaya napakapalad po natin na meron tayong Panginoong Hesus sa tinanggap na talagang siya talaga ay tunay na Diyos. And then sa Tito chapter 2 verse 13, sabi po diyan, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kaniyang kaningningan. Sino may sabi diyan? Si Apostol Tito. Sinabi ni Apostol Tito diyan sa kanyang sinulat, samantalang hinihintay natin at inaasahan ang dakilang araw, sabi po ni Apostol Tito sa kanyang sulat, sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Na sino yun? Si Jesu Kristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Idineklara, ipinahayag ni Apostol Tito na si Jesu Kristo ay iniintay nila ang dakilang araw sa paghahayag sa kanya sa dakilang Diyos at tagapagligtas. Hindi lang si Juan ang nagsabing ang ating Panginoong Kristo ay Diyos, kundi si Apostol Tito. Kaya mga kapatid, paano natin to pasisinungalingan? Paano natin to kokontrahin? Kung ano yung natala, kung ano yung isinulat ng kanyang mga alagad, ito yung ating lang pinaniniwalaan. Sino yung paniniwalaan natin? Yung mga mahuhusay, mga magagaling na tagapagturo na tao lang, o yung mismong mga nakasama at hinirang ng Panginoon na kanyang mga alagad at nakasama siyang personal? Ang mas paniwalaan natin ay yung mga alagad na nakasama ng ating Panginoon at kinasihan ng banal na Espiritu at ngayon sila'y nagsusulat, nagpapahayag kung sino talaga ang ating Panginoon. Si Jesus ay nagkatawang tao at siya ay tunay na Diyos. And then, sa Hebrew chapter 1 verse 8, sabi po diyan, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya. Makinig po kayo mabuti. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya. Sino po dito nagsasalita? Ang Diyos Ama. Sapagkat ang kanyang sinabihan ay ang kanyang anak. Ano ang sabi ng Diyos Ama patungkol sa kanyang anak? Sabi ng Hebrew chapter 1 verse 8. Ulitin ko po. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya. Ano ang sabi ng Ama? Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Dito po sa Hebrew chapter 1 verse 8, dito po ay ang naghahayag, ang nagsalita ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Sinabi niya sa kanyang anak, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman. So makikita po natin, mismo ang Ama, ipinahayag niya na ang kanyang anak na kaisa-isa ay Diyos. Kaya ngayon po sa gabing ito po yung isang napakaliwanag na atin po ngayon na tunghayan. Na kahit sino pa ang po pwedeng mangaral sa atin, magturo sa atin, kahit sino pa ang mapakinggan nyo sa telebisyon, sa YouTube, na nangangaral, iba sa ipinapangaral ng mga alagad, ay hindi natin po pwedeng paniwalaan. Sapagkat ito ang tunay na aral sa tunay na kalikasan ng ating Panginoong Hesus. Si Hesus ay naniniwala tayong naging tao, nagkatawang tao, pero hindi doon natatapos ang ating paniniwala. Pinaniniwalaan natin na si Jesus ay tunay na Diyos. Sa pasimula pa lang, kasama na ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Yun ang binanggit ni Juan. Ang salitang kasama ng Panginoon Diyos na walang iba kundi si Jesus na nagkatawang tao at yung salitang iyon ay Diyos. Kaya, napakapalad po natin sa gabing ito sapagkat muli, ipinaunawa sa atin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita na kahit tayo ngayon po ay hindi na po pwedeng mailigaw
na kahit sinong mahuhusay at magagaling na mga mangaral na atin po pwedeng mapainggan sapagkat ang ating pong pininiwalaan ay ang sinasabi ng mabuting balita, ang sinasabi ng mga sinulat ng kanyang mga alagad na si Jesus ay tunay na Diyos. Period. Di tayo po pwedeng maniwala sa mga tao na si Jesus ay propeta lang, si Jesus ay tao lang, meron silang gagamitin mga sitas, pero mas paniwalaan natin yung kanyang mga alagad na nakasama at merong talagang isinulat, ipinahayag na ang ating Panginoon talaga ay Diyos. At dahil ang ating Panginoon, Jesus, ay Diyos, dapat lang talaga siyang parangalan, papurihan, sambahin, at paglingkuran sapagkat siya ay hindi basta taong pangkaraniwan lang. Sama-sama po tayong tumayo at tayo po'y magpurit magpasalamat sa gabing ito at salamat sapagkat kaya po tayo nga nag-aaral, kaya po tayo ngayon nagba-Bible study upang patuloy po na talagang lumalim pa yung ating mga kaalaman. Lumago pa yung ating mga pananampalataya at patuloy pa nating makilala kung sino talaga yung ating Panginoon talagang tinanggap, sinampalatayanan at pinaglilingkuran. Napakapalad po natin sapagkat yung ating Panginoong Jesus na nangako siya ibabalik at sa kanyang pagbabalik, babalikan niya ang bawat isang tunay na sumampalataya at nanalig sa kanya, tumalikod sa kasalanan at sa kanyang pagbabalik, isa ay kukunin niya ang bawat isa, isasama niya doon sa kalangitan. Sapagkat ang ating Panginoon, siya ay Panginoon Diyos na kailanman ay hindi sisira sa kanyang pangako. Kaya ito po yung ating inaasahan mga kapatid, na sa ating pong pagpapatuloy na paglilingkod, sa ating pong pagpapatuloy na talagang pagtitiis sa maraming bagay, pero worth it sapagkat sa pagbabalik ng ating Panginoon, mararanasan nating mamuhay doon sa kaharian na kanyang ipinrepair, inihanda sa bawat isang tapat na sumunod sa kanyang kalooban habang nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kaya po talagang higit sa lahat, napakapalad po natin sapagkat ang ating Panginoong Jesus ay talagang gagawin niya kung ano yung kanyang ipinangako sa bawat isang totoong nanalig at sumampalataya, naglingkod at sumunod sa kanyang kalooban. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po God sa oras na ito, Father God, sapagkat muli at minsan pa, amin po panogan, Lord, na unawaan at tunay nga po sa pamamagitan ng inyong mga salita, ang inyong tunay na kalikasan, na hindi lang kayo basta-basta tao at hindi kayo propeta lang, kundi kayo tunay na Diyos. Salamat po sapagkat talagang kayo ang may sabi, ang sino mang nananalig at tumanggap sa inyo ay pinagkalooban ng maging anak ng Diyos. At ang sino mang nanampalataya at sumunod sa inyong kalooban ay hindi na mapapahamak sa walang hanggang kaparusahan. Salamat po, Lord. Patuloy niyo po kami, O God, Lord, Panginoon, puspusin ng karunungan at kaalaman, patatagin at palalimin ang aming pananampalataya. Hiling ko po't dalangin na patuloy po, Lord, ang bawat isa po sa amin ay patuloy po, Lord, sama-sama kaming sumunod sa inyo ng buong katapatan, buong kapakumbabaan, O God. At nawa po ang bawat isa po sa amin, O God, ay tunay nga po, Lord, magamit po namin ang aming mga buhay upang sa bawat isang mga relatives, families, and friends, neighbors, O God, magamit niyo po yung buhay ng bawat isa po sa amin upang patuloy po, Lord, na maipakilala po namin kayo sa kanila upang, Lord, hindi po ang mapahamak ang marami, kundi sila'y maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng aming pong sama-sama na paghahayag ng mabuting balita patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan sa pananampalataya sa Panginoong Kristo. Maraming salamat po, Lord. Hiling ko po't dalangin, Lord, ang patuloy ang bawat isang mga kapatid dito po sa Pinaod, O God, Lord, sa pamilyang ito, Father God, hallelujah. Gumalaw kayo't kumilos, Panginoon, Lord, sa kanila. Patuloy niyo po, Lord, silang puspusin ng inyong presensya, ng inyong kapangyarihan, O God. Nawa po'y patuloy po, Lord, pag-apuyin niyo po, pag-alabin niyo po ang pananalig,
pananampalataya at pagsunod ng bawat isa, at higit sa lahat, O God, kayo lamang po, Lord Panginoon, ang maparangalan, mapapurihan ng bawat isa po sa amin, O God. Muli po, Lord, sa inyo po namin patuloy, Lord, ibinabalik ang pinakamataas na papurit pa, salamat, sa pangalan po ni Jesus. Everybody says, Amen and Amen. Praise God.